Isa lang ang ibig sabihin nito, ang mga katulad ni Sara Duterte ay hindi seryoso sa kanilang ginagawa. Hindi mahal ang ginagawa nila, ang trabaho niya. Wala siya eh. I mean, hindi trabaho ang kanyang ginagawa, ang ginagampanan. Gusto lang niyang magkaposisyon. Tama eh, yung sinasabi na title lang ang gusto nitong mga ito at power. Pero yung trabaho, hindi nila isinasaalang-alang yan. Hindi nila isinasapuso yan. Katulad ng simpleng ginawa or nangyaring ganito. Ito po ay nakakahiya. Aba ay etong si Sara ngayon ay medyo busy sa kanyang mga commitment sa mga graduation rites, yung mga commencement exercises. Tinawag nga nila ito na graduation tour na si Sara Duterte, na kadalasan or puro lang pala elementary at high school. Meron ding kindergarten. Nagbigay din siya ng speech bilang panauhing pandagal sa isang kindergarten school or kindergarten moving up na tinatawag. Pero ito yung masaklap. Pare-pareho ang binibigay daw niya na speech sa bawat eskwelahan. Ang punto kasi dyan, totoo naman na may tema ang bawat taon may tema ang DepEd sa kanilang commencement exercise. So yun, may tema, bibigyan ka ng tema at kung ano man yung gusto mong sabihin sa iyong talumpati, sa iyong speech, ikaw na bahala doon. Basta naandun yung tema. Kinukuha tayo ng mga guest speaker sa mga ganyang pagkakataon dahil meron tayong kwento. Sa case ni Sara Duterte, meron naman siyang kwento. Pero hindi kasi inspiring. Kaya hindi talaga bagay sa kanya na magsalita sa harap ng mga graduating students. Copy-paste daw ito, dalawang school, wala daw binago. Pareho daw yung sinabi ni Sara Duterte doon sa isang eskwelahan at doon sa isa rin. Nak ng puchi naman, sabi ng isa, sabi ni Attorney Falses. Wala daw talagang binago. Yan yung sinasabi natin na hindi isinapuso yung gagawin niya. Basta na lang, bara-bara. Akala niya yung presensya niya doon, yun na yun. Kung nakikita niyo rin yung kanyang mga speech, nagbabasa, tila ba hindi galing sa puso. Na ang ibig sabihin, aburido ka. Na ang ibig sabihin, hindi ka makafocus sa mga ganitong pagkakataon. Bakit? Gulong-gulo isip mo, Sara Duterte. Dahil sa mga nangyayari sa paligid mo, lalo na yung impeachment. Kaya yung sinasabi niya na hindi daw niya alintana, hindi daw siya nakafocus sa impeachment. Sinungaling ka. Dahil ang totoo niyan, aburido ka, halatang halata kung paano ka magsalita kahit sa media. Wala kang matinong interview ever. Ito yun, copy-paste ang speech na itong si Inday Sara Duterte sa high school at elementary. High school at elementary, copy-paste. Ulitin ko lang bakit tayo kinukuhang speaker sa mga ganitong pagtitipon, sa mga ganitong graduation ceremony? Dahil meron tayong inspiring story na pwede natin gawing example along with the theme noong na ibinigay ng DepEd sa taong ito, halimbawa sa mga graduating students. May tema. Pero ulitin ko, si Sara Duterte ay wala pong inspiring story to tell. Kaya yung mga bata, kung nakikita nyo, takot.